Ako nga po pala si Fatima. 29 years old, may live-in partner at may 2 anak na. Akala ko noon, sapat na yung pagmamahal at pagsasama, basta't nagtutulungan. Noong una, okay kami. Walang bisyo si partner, work-bahay lang, maasikaso sa mga bata, at good provider. Pero simula noong nauso ang scatter, nagbago ang lahat. Tahimik na sugod sa api, pipindot-pindot, biglang may utang, biglang may kulang. December at New Year, kinausap ko ang live-in partner ko. Sabi ko, bagong taon, bagong buhay, itigil mo na yan. Para sa mga anak ko. At ang sagot niya, promise. Huling beses na umasa ako. Akala ko totoo na magbabago na ito. Ngunit napag-alaman ko na bigla kami nabaon sa utang. Gumuho ang pundasyon ng aming pamilya. Tila naging purgatorio ang buhay naming mag-ina sa piling ng lalaking hindi naman binigyan ng importansya ang aming pagsasama. Sa bandang huli, labis akong nagsisisi kung bakit nakilala ko pa ang lalaking ito. Siya si Ben, isang pedicab driver na nakilala ko sa lungsod ng Maynila. Sa katunayan, si Ben ang pangalawang lalaki sa buhay ko at tumayong ama sa 2 kong anak sa unang asawa. Bago nagsimula ang aming love story, ay isang nakakatakot na karanasan ang naranasan ko noong magbakasyon ako sa Maynila sa apartment ng kapatid upang magpalamig at hanapin ang bago kong sarili. Magsisimula ang ibabahagi kong kwento sa taong 2016. Taong 2016, sa panahong ito, ay marami akong kinakaharap na problema. Nasa punto na malapit na akong mabaliw. Matapos ko kasi isilang ang pangalawa kong anak, saka naman nagloko ang aking asawa. 20 anyos pa lamang ako nitong mga panahong ito, ngunit ang mas masaklap sa aking mga nalaman, ay matagal na palang may kalaguyo ang aking asawa na si Tristan. Ang masama pa rito, best friend ko pa ang kabit nito. At dahil bagong panganak ako, ay labis na apektuhan ang aking pag-isip. Mahal na mahal ko si Tristan, at ito ang high school crush ko mula pa noong first year ako. Kaya masakit isipin na tatraydorin lang pala ako ng sarili kong kaibigan. Habang nagpapakahirap ako iluwal ang bunso ko, ay nagpapasarap naman ang asawa ko sa ibang babae. Tanging mga magulang ko lang noon ang aking karamay habang naglalabor ako. Sana nakinig na lang ako noon sa aking ina na magiging miserable ang buhay ko sa piling ni Tristan nung magkasintahan pa lamang kami. Pati pag-aaral ko ay labis na apektuhan nung mabuntis ako sa aking panganay. Hindi ka ba napapagod umiyak, Fatima? Wala ka nang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Wala siyang kwentang tao. Kung nakinig ka lang sa akin noon, hindi mo sana dadanasin ang ganitong buhay. Bata ka pa, anak. May makikilala ka pang lalaki na mas higit kay Tristan. Kaya pakiusap, kalimutan mo na siya. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi talaga kayo ang itinahdana ng kapalaran. Nag-aalalang wika noon ng aking ina na si Nanay Lourdes, tama ang nanay mo, Fatima. Marami ka pang makikilalang lalaki na higit pa sa lalaking yun. At saka huwag mo nang isipin pa ang mga kakailanganin ng mga bata. Kami na ang bahala ng nanay mo sa mga gastusin nila. Siya nga pala, Fatima, pinadlahan ka ng ate mo ng pera. Pambili raw ng gatas at diaper ng mga anak mo. Nalaman kasi niya ang nangyari sa'yo. Saad naman ng aking ama na si Tatay Ronaldo, si Ate Sabel po ba ang nagpadala niyan? O si At Krista? Tanong ko sa aking ama, ang Ate Sabel mo ang nagpadala nito. Masyadong busy ang Ate Krista mo. Alam mo na, hindi biro ang magtrabaho sa abroad. Bihira nga lang ito tumawag sa atin. Sagot naman ni ama. 3 po kaming magkakapatid at ako ang bunso. Si Ate Krista ang panganay at kasalukuyan noon nagtatrabaho sa Dubai. Ang Ate Sabel ko naman ay kahera sa isang amulet shop sa 169 Mall sa Divisoria.
Nangungapahan ito sa isang malaking apartment sa Tondo, malapit sa likod ng Tutuban Mall, kasama ang kanyang longtime boyfriend na isang matandang insik na katiwala naman sa isang Phil Chai Cuisine sa Juan Luna, Binondo, Manila, malapit lang sa Ongpin. Sa lugar na ito matatagpuan ang iba't ibang kainan at ihawan. Ngunit may ilang mga restaurant dito na may nakatagong lihim sa bawat menu. At kabilang na nga rito ang kainan na pinapasukan ng live-in partner ng kapatid ko, makalipas ang 6 na buwan. Mula noong isilang ko ang pangalawang sanggol, ay unti-unti na akong nakakabangon sa matinding kalungkutan. Ang mga muntikong anghel ang nagbibigay ngiti at sigla sa aking pighati sa matagal na pagkalugmok sa iniwang sugat ng lalaking minahal ko ng husto. Upang tuluyan kong makalimutan si Tristan, napag-isipan ko magbakasyon sa Maynila. Nagbabasakali ako na baka doon ko makita ang tunay na ako. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ako magbabakasyon sa malayong lugar, upang aliwin ang aking sarili. Marahil sadyang mababaw pa noon ang aking kaisipan, lalo't maaga akong nabuntis at pumasok sa malaking responsibilidad na dapat sana itinuon ko na lamang sa aking pag-aaral. Nawala ang pagka-delikadesa ko sa aking pagkababae dahil sa pagkabulag ko sa pag-ibig. Nagmula pala ako sa isang maunlad na bayan sa Davao, lalawigan ng Mindanao. Alam kong masakit para sa isang ina ang malayo sa anak. Ngunit kailangan ko ito gawin para manumbalik ang dating ako. Pansamantala lang naman ang dahilan ng aking paglayo. Hindi ko nga noon makapaniwala na sang-ayon ang mga magulang ko magbakasyon ako sa Maynila. Sila na umano ang bahala mag-alaga sa mga anak ko. Isa pat, 3 buwan lang naman ako mananatili sa lugar na yon kasama aking kapatid na si Ate Sabel. Sa pagbabalik ko sa inang bayang pinaggalingan ko, ay kasama ko na si Ate Krista. Malapit na kasi ang flight nito pabalik ng Pilipinas, tinawagan ko si Ate Sabel. Sinabi ko na luluwas ako ng Maynila sa makalawang araw. Nagalit pa nga ito nung una, ngunit sa bandang huli napapayag ko rin ito. Inaala kasi nito ang maliliit kong anak. Tinawag pa nga niya akong baliw. Pero tinawanan ko lang ito. Alam ko na hindi niya ako pababayan oras na nasa poder na niya ako. Bago ako nagbiyahe, sinulit ko muna ang araw na kasama ko ang aking mga anak. Palagi ko silang hinalikan sa pisngi habang dumadaloy ang aking mga luha, "Nay, Tay, aalis na po ako. Kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Palagi po akong tatawag sa inyo pag nandun na po ako sa Maynila." Paalam ko sa aking mga magulang, "Huwag kang mag-alala, nak. Kami na ng tatay mo ang bahala sa mga bata. Basta mag-iingat ka doon. Magpakabait ka sa ate mo. Huwag panay gala ng gala." Alam na rin ng Ate Krista mo na sabay kayong uwi ng Davao pagka-uwi niya sa Pilipinas. Tugon naman ng aking ina, "Karga-karga nito ang bunso kong anak." Hindi ako noon magawang ihatid ni Ama sa kadahilan ng araw noon ng pag-aani sa munti naming sakahan. Noong makarating ako ng Maynila, ay sinalubong agad ako ni Ate Sabel. Nagliban pa ito sa kanyang trabaho, masundo lang ako. Iyon ang pangalawang beses na nakarating ako sa malaking syudad. Single pa noon ang aking kapatid nung first time kong magbakasyon sa Maynila, kaya hindi ko pa nakikila sa pagkakataong iyon ang kanyang kinakasamang insik na si Kuya Kevin. Pero nakita ko na ang picture nito sa DA account niya. Iwan ko ba kung bakit pumatol ito sa may edad na, "Ate, bakit hindi mo kasama si Kuya Kevin? May work ba siya ngayon?" tanong ko habang lulan kami ng jeep, nasa work siya. "Gabi pa ang uwi ng Kuya Kevin mo." Tugon naman ito, pagkarating namin sa apartment, ay bumungad agad sa akin ang malansang amoy. Kakaibang aroma mula sa mga sangkap na ginagamit ng mga insik sa pagluluto. Tulad na lamang ng sebut. Ito'y mga halamang ugat na hinahalo sa mga putaheng may sabaw, Ate Sabel, ang tapang naman ng amoy.
Anong klasing ulam ba ito? Usisang tanong ko, nung ilapag nito ang mangkok na halos nangingitim ang sabaw.